Gutom na po. While waiting po doon sa ating presentation, updated presentation po. So sino po dito yung mga taga Northern Luzon? Mga Region 1, 2? Ayan, so mga kapwa Ilocano. So sino na po dito yung mga meron na pong mga alagang mga hayop sa bahay? Hayop ha? Hindi yung hayop na kasama sa bahay. Alagang hayop asa. May nasimulan na babuyan sa Pilipinas. Okay? So ngayon po, i-discuss ko naman po yung ating tumataas po yung populasyon, so kailangan din tumataas din yung supply ng mga pagkain. And yan nga po, mataas ang demand, lalo sa Carabao. At ang Northern Mindanao, sila ang pinakamataas na cattle. Kaya si Sir Leon, isang challenge po sa ating industry ngayon. Mataas yung mga inputs natin. Pero kapag nag-alaga tayo ng mga hayop, mataas po yung conversion na tinatawag. Sabi ko kanina, pakainin mo yan ng alternative feeds. Like for example, yung mga forages, ayan, yung mga kangkong, na mataas sa protina, mataas din po yung conversion nila. So kapag magdepende tayo 100% sa feeds, talagang mataas ang cost. So yung input niya is almost same. So kapag magkaroon ka ng alternative feeding, pag-adapt ng mga technologies, tataas po yung magiging kita natin. Next, disease outbreak. Given po yan. Nagsunod-sunod po ang ating mga outbreaks, ASF, even influenza, hopefully wala nang madadagdag na sakit sa Pilipinas. Pero, fattening at saka native pig for lechon. Sa cattle, pwedeng fattening. Bumili ka ng bisero, ano ba tawag doon sa malit na urbon sa Ilocano. Diba? Tapos papalakihin mo, ipapatining mo, then saka mo mag-aalaga ng baboy. Una, mataas at steady ang market demand. Sa Pilipinas, pinaka gusto ng mga tao yung karne ng baboy, di ba? Although may mga areas, regions na talagang walang consumption or mababa, pero steady yan. Kahit anong gawin mo, kahit mag-alaga ka, return calculation. So, kung mag-aalaga tayo ng 10 baboy, ibig sabihin, backyard or smallhold ang categorization na niya sa Pilipinas. So, ito ay parang sa likod ng bahay mo at allowed, kasi nga sa Pilipinas, may mga awayan na sa mga magkakapitbahay kung mag-aalaga ka ng baboy. And times, 2 beses ka magpaanak sa isang taon, so 60, tama? So 60 piglets times 6,000 per head. So ang kikitain mo or magbebentahan mo ay 360,000. So ibabawas mo po ngayon yung total cost, capital and easy management. Alam niya ni Sir, nag-aalaga sila Sir. Talian mo lang, igapos mo sa bakuran or kung sa area na may maraming mga halaman or damo. Ayan. Ito po yung cost return calculation niya. Ito po ay low cost calculation po ulit. Ito po sa kambingan, medyo hindi mo pa agad mababalik yung next sir. Bakit tayo kailangan mag-engage dyan? Alam naman natin, i-compare mo yung high poor na baboy sa native. Mas masarap talaga yung native kasi kumain siya ng lupa at saka yung organic materials. At the same time, hayaan mo lang siya hanggang mga kaya na niyang paanakin yung sarili niya. Unlike yung mga high poor na kailangan mong dukutin, di ba? Ayan, hindi mo na kailangang bakunahan as much as possible kung talagang malayo naman po sa area na merong mga outbreaks. Na nag-engage sa native chicken raising. And after a few years after he started, he was able to supply native chicken to buyers that require sumangkuni sa mga DA regional offices para mag-request ng animals. Pero ang malakihang bulto ng aming services na binibigay sa mga farmers ay dapat confined sila. Meron silang asosasyon. Yes, may grupo. So kung gusto niyo umuwi at meron kayong association dun sa area na nag-engage sa agriculture, mag-member po kayo. Para po yung association nyo ay maging part po ng aming magiging beneficiaries ng mga services ng National Livestock Program. So I think that's the last part. So ito po yung aming contact number. Pwede nyo po tawagan or email. Mga Bisaya? Okay. Narinig nyo na ang mga inspiring stories ng ating dalawang kabataan, si Leon at saka si Dean, and of course, opportunities for livestock and poultry. Ngayon naman, titignan natin kung gusto nyo bang mag-training
face-to-face or pwede rin online. Meron din pong offering si ATI. So, pag ang lahat, i-introduce ko muna yung aming opisina. Next slide. Ito ay ahensya ng Department of Agriculture na nagbibigay ng training programs. Dati itong BAEX. Kung medyo may edad na dito, kung narinig nyo ang BAEX noong unang panahon, in the 80s, kami po ay nagbibigay ng regional training centers. Meron po kaming 15 regional training centers across the country. Mamaya, pag pwede rin yung tingnan sa website ni ATI. Pero meron din kami isang International Training Center on Pig Husbandry. Yung kaninang lecture ng ating mga kasamahan, talagang gusto nyo mag-specialize sa baboy. Meron kaming International Training Center for Pig Husbandry, crops, livestock, even halal and organic agriculture. So along the value chain, may tungkol sa pag-manage ng inyong farm. At the same time, meron din tayong digital farmers program at iba sa munisipyo. Pwedeng magdalawa, depende sa commodity. So kung touch agency ng Department of Agriculture, siguro po isipin nyo, no? Yung itsura ko hindi pang farmer. Ito na po yung modern farmer. Kasi ako rin po, isang farmer. Okay? At pag-retire ko, gusto ko maging full-time farmer. Diba? Ang sarap, no? Pag-isip ko sa umaga, kakape ka, habang nakikinig ka dun sa mga tila. Opo, ganun po. So ngayon, ang ginawa po ni Secretary Chu Laurel, nag-request siya sa Congress, tsaka sa President, na kung pwede ba tayo mag-set ng floor price